Bakit kayo? Gumagamit pa kayo ng mga imahe. Pwede lang dumiretso sa Diyos. Hindi nyo ba alam yon? Bakit kayo? Nagro-rosaryo. Paulit-ulit ang dasal ninyo. Pinaparangalan nyo si Maria. Tao lang naman yan. Hindi namin ginagawa yan. Ba't kayo ang haba ng mga buhok ninyo? Ano ba yan? Hindi kayo nagsa-celebrate ang birthday ninyo? Napaka-KJ nyo naman. Hindi kayo kumakain ng dinuguan? Sarap niya. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Papaano kung yun ang ekspresyon ng pananampalataya ng kapwa mo? Papaano kung yun ang paraan niya upang siya'y mas mapalapit sa Diyos, sa biyaya ng Diyos? Papaano kung doon siya mas nagiging mabuting tao? Papaano kung yun ay nakatutulong upang siya ay mas mapalapit kay Kristo? Huwag tayo agad humusga na porke alam nating tama yung ginagawa natin, mali na yung ginagawa ng iba. Maliwanag ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa fasting, tungkol sa sakripisyo ng pag-aayuno. At dahil nabasa natin sa banal na kasulatan nito, ibig sabihin, ang fasting ay hindi lamang isang ordinaryong ritual na gawa-gawa lamang, imbento lamang ng tao. Ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang fasting o pag-aayuno, therefore, ay isang sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. In fact, kung natatandaan po ninyo, noong nakaraang Miyerkules ng Abo, nagbigay pa si Kristo ng tip kung papaano magiging pleasing sa mga mata ng Diyos ang pag-aayuno. Ang sabi niya, kung kayo mag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot, gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw. Maghilamos kayo, mag-ayos kayo ng buhok upang hindi mahalata ng mga taong nag-aayuno kayo. Hindi niya sinabing, huwag kayong mag-aayuno. Masama yun. Hindi. Nagbigay pa nga siya ng tip kung paano magiging pleasing in the eyes of God ang fasting. Nagiging hindi lang tama ang pag-aayuno because of the attitude, of the motivation, and sometimes of the timing of the one who is fasting. At narinig po natin sa ating gospel reading ang isang paraan kung papaanong ang isang gawaing pagpapakabanal o paglapit sa Diyos tulad ng fasting ay hindi nagiging kalugod-lugod sa mga mata ng Diyos. Narinig po natin ang tanong ng mga tao o ng mga disipulo ni Juan Bautista kay Kristo. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? I believe hindi ito inosenteng tanong. May mali siya ito. Kaya nga, dinaan ko sa pagbasa para mas maramdaman nyo yung mali siya. Kasi para sa akin, nagmamagaling yung nagtatanong. May yabang yung nagtatanong. Na para bang, Jesus, look at us. We are cool. We are doing what is right. Nagfa-fast kami, nag-aayuno kami, mahirap to pero kinakaya namin, ang galing-galing namin. Samantalang ang mga alagad mo, hindi nagfa-fast. Come on! Sounds family o familiar ba? Di ba minsan, may narinig din tayong ganito. Bakit kayo? Gumagamit pa kayo ng mga imahe. Pwede lang dumiretso sa Diyos. Hindi nyo ba alam yon? Yun ang ginagawa namin. Bakit kayo? Nagro-rosaryo. Paulit-ulit ang dasal ninyo. Pinaparangalan nyo si Maria. Tao lang naman yan. Hindi namin ginagawa yan. Kami ang tama, mali kayo. Something like that. At kung magtanong pa, may tonong ganyan. Di ba? Kaya alam mong, may mali siya. Hindi inosente. Walang malasakit kumbaga. Ang gustong gawin ay hindi ang magtama, kundi ang mamahiya. Ang gustong gawin ay ang ipakita, mas tama ako, ikaw ang mali. Mali kayo. Pero maging patas tayo. Kasi meron din namang diyang nagsasabi, ba't kayo ang haba ng mga buhok ninyo? Ano ba yan? Hindi kayo nagsa-celebrate ng birthday ninyo? Napaka-KJ nyo naman. Ewan ko sa inyo. Hindi kayo kumakain ng dinuguan? Sarap niya. Ay, naku, ewan ko sa inyo. O diba? Minsan may mga ganyan din tayong banat. Mga tanong na mayroon ding mali siya. Nagmamagaling. Nagmamainam. Hindi po tama. Yan. Papaano kung yun ang ekspresyon ng pananampalataya ng kapwa mo? Papaano kung yun ang paraan niya upang siya'y mas mapalapit sa Diyos, sa biyaya ng Diyos?
Papaano kung doon siya mas nagiging mabuting tao? Papaano kung yun ay nakatutulong upang siya ay mas mapalapit kay Kristo? Tama namang iisa lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, no one comes to the Father except through me. Pero papaano kung yung pagpunta natin sa daan na yan ay may iba't ibang mga ekspresyon naman? Papaano kung yung mga ekspresyon ng pananampalataya natin o ng kapwa natin ay malapit naman sa Diyos? Kahit yung pagrorosaryo natin, ang tinutumbok pa rin naman ay si Jesus. Papaano kung nasa motibasyon natin yan, nasa iniisip natin yan, at hindi sa paraan lang? Kung minsan nga, kung magpapaliwanagan lang, magkakaintindihan yun pala. Yun naman pala ang iniisip. Yun naman pala ang punteriya. Yun naman pala ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Kaya wag tayo agad humusga na porke alam nating tama yung ginagawa natin, mali na yung ginagawa ng iba. Iba't ibang expression lang, kumbaga. Yun yung ini-insinuate dito ng ating Panginoon Kasi ang pag-aayuno ay isang disiplina upang ang tao ay mas mapalapit sa Diyos. Okay? Hindi niya dito kinokontra yung pag-aayuno. Again, hindi niya sinasabing masamang mag-ayuno. Tama ang mag-ayuno. Pero sa sinabi niya, kasama pa nila ako Ako ay Diyos. So sila, bagamat hindi sila nag-aayuno ngayon, nangangaral kasama ko, kasama kong naglilingkod sa mga tao, yun ay paraan din nila, katulad ng paraan ng pag-aayuno, upang mas mapalapit sa akin o sa Diyos. Iba't iba ng paraan. Kailangan ng respetuhan at paggalang lamang. Para lang yan, nung Valentine's Day, limbawa, or parang lang yan, pagkaparamdam ng pagmamahal, magkakapareho ba tayo ng lengguwahe ng pagmamahal? Hindi. Yung iba sa atin, hindi expressive. Pero wag mong sabihin hindi nagmamahal. Yung iba sa atin, hindi thoughtful. Pero wag mong sabihin hindi nagmamahal. Iba't iba lang. Nung Valentine's Day, nag-post yung nanay ko. May hawak siyang flowers. At ang sabi niya, bigay ito ng anak ko na si Angelo, si Lloyd, nasa London, yung pang-apat kong kapatid. Okay. So, hindi niya sinabing bigay ni Father Fidel. Hindi niya sinabing bigay ni RJ. Hindi niya sinabing bigay ni... Hindi. Sabi niya, bigay ni Angelo. Okay? Few moments later, nagpost ulit. May hawak namang 2 cakes. At ang sabi niya dun sa post niya, hindi talaga padadaig yung bunso ko. O si Kevin naman yon, yung pang-5 anak niyang lalaki. Hindi uli ako kasama doon. Hindi uli kasama si RJ doon. Hindi uli kasama si Ariel doon. Sa wari ko, wala nga akong regalo. Hindi ko pa yata nabati Pero natulog akong mahimbing. Hindi ako bothered. Hindi ako worried. Alam ko na hindi nangungonsensya yung nanay ko. Alam ko na hindi niya itinataas yung 2 kapatid ko at kami namang 3, the rest of her sons, binababa niya. Hindi. Secured ako doon. Alam kong secured din ang mga kapatid ko. At secured din si mama doon. Nagkakaintindihan kami doon. Kasi, bagamat wala akong regalo, at yung ibang mga kapatid ko, bagamat hindi ko nga rin nabati ng Happy Valentine's Day ng nanay ko, alam ko sa sarili ko at alam din ni mama na walang makapagko-question ng pagmamahal ko sa kanila. Iba lang yung expression ko. Kaya wala akong inggit, masaya ako, proud ako sa ginawa na thoughtfulness ng 2 kapatid ko. That's it. Ganun lang. Iba't iba lang ng paraan. Ang mahalaga, iisa kami ng punto, iisa kami ng punteriya. Ang sa aming mga kanya-kanyang mga kakayanan, katangian at mga kakayanan, mabigyan namin ng kaligayahan ang aming mga magulang. Ang Diyos pa kaya ang hindi maging ganyan? Siya nga itong lumikha sa atin ng iba-iba Kung iba-iba man tayo, siyang may kasalanan. Iba-iba tayo ng katangian, iba-iba tayo ng kakayanan, iba-iba rin tayo ng kalalagayan. Siyempre magiging iba-iba ang ekspresyon ng ating paraan para siya ay pasalamatan at dakilain. At alam ko, naniniwala ako, naintindihan niya yan. Basta ang mahalaga, iba-iba man ang ekspresyon, isa lang ang punteriya, ang siya'y luwalhatiin at pasalamatan. Therefore, kung ganyan ang Diyos, dapat ganyan din tayo mga tagasunod ng Diyos.
Dapat tanggap natin yan. Dapat iginagalang natin yan. Yung iba't ibang mga expressions na yan. Lalo pat nakatutulong naman. Dahil kung hindi, hindi talaga tayo makadiyos. Peke ang ating pagdarasal, peke ang ating pagsisimba, peke ang ating pag-aayuno. Hindi totoo. Ginagawa lang natin ang lahat ng ito para itaas ang ating sarili at hindi ang Diyos. Kaya nagiging mayabang na tayo sa ating kapwa-tao. Remember that God is love and love accepts or at least respects differences. For as long as these differences are just different paths leading to God. To God who is willing to meet us where we are for as long as we are seeking Him wholeheartedly. Kaya igalang natin sana ang iba't ibang mga expressions na ito. Basta't nakatutulong naman na tayo mas mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan mayroong nagregalo sa akin. Hindi ko babanggitin yung regalo kasi baka nanonood, pero hindi ko gusto. Ayan, di ba? Pero alam po ninyo, tinatago ko hanggang ngayon yung regalo. Hindi ko pinamigay. Tinatago ko, nandun sa kwarto ko yung regalo. Bakit? Kasi nakita ko yung sinseridad niya. Nakita ko yung, sinulatan pa niya ako, yung appreciation niya sa ginagawa ko, sa ministeryo ko, sa ginagawa ko dito, sa pag-sermon ko. Naramdaman ko talaga dun sa sulat niya. Kaya yung regalo niya, kahit ayaw ko, ay tinatago ko. Hindi kaya pwedeng ganun din sa Diyos. I mean, pwedeng yung mga paraan natin o paraan ng kapwa natin, pwedeng hindi perfect way to worship or to thank God. Pwede. No. Pero ang Diyos naman tumitingin hindi sa panlabas kundi sa panloob Papaano kung hindi man perfect yung expression of faith natin, kitang-kita naman niya, ito ay nanggagaling sa puso na sincere, nanggagaling sa pusong gustong magpasalamat, nanggagaling sa pusong gustong luwalhatiin siya. Hindi ba niya pahalagahan yung paraang yon, lalo pat nanggagaling sa pusong mapagkumbaba at nagpupuri sa Kanya yung paraan na yon? Diba? Kaya sana, maging ganun din tayo. Huwag nating isipin na yung paraan natin ng paglapit sa Diyos ay better kaysa sa paraan ng kapwa natin. Sapagkat kung gano'n ang iisipin natin, katulad sa Ebanghelyong napakinggan natin, baka kahit mas proper yung paraan natin, ang mas kalugdan ng Panginoon ay yung paraan ng kapwa natin. Sapagkat yung paraan ng kapwa natin, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapakumbaba, punong-puno ng pagpupuri sa Kanya. Pero yung paraan pala natin ay punong-puno naman ng yabang natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal pagdiriwang natin.